Nag-harvest na pala si kuya ng kanyang tanim na kalabasa. Naglagay naman ako ng sawali sa babaho ng aking kubo. Nag-harvest naman ako ng sitaw, talong, ampalaya para makapagluto ng pakbet. Nagluto din ho ako ng bagoong. Nagpitas din ako ng melon para makapagtimpla ng melon juice. Hi mga katrops! Magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa akin buhay probinsya. Ngayon araw ay si kuya nga pala ay nag-harvest na ng kanyang tanim na kalabasa. Yan na nga po pala yung mga na-harvest niya ngayon. Kasarap naman magkalabasa halay. Lalo na ho yan mga madidilaw ng kalabasa ay kasarap gawin gayon. Bali medyo may kalayuan ni Re sa kubo kaya hinakot niya ho yan ng tricycle papunta dito. Ay kayo ga mga katrops, anong luto pala ang ginagawa niyo diyan sa kalabasa? Baka naman ma-share mo diyan sa comment section. Malay mo hindi ko pa naluluto. Alay siya syempre luluto natin yun. Diyan ko na po pinalagay sa akin lutuan mga katrops. Kaso nga laang ay tinutuka ng manok. Kaya anong nangyari ay pinakit ko na doon sa kusina sa kabila. Sa ibabaho ng kubo doon sa dati kong pinaglagyan. Nung bumaha kaya doon ko na lang pinalagay. Kesa na naman mamaya pag alis namin, pagbalik namin ay puro tukana ng manok. Uuti-utiin ho natin lagyan iyang kalahati nung sawali mga katrops. Yung ibaba gawa ng pasok yung mga manok ko. Wala pa kasing kulungan, eh di yan ho nag-iiputan. Kaya akin na po pala ang pinagpuputol yung mga yung natira kong sawali nung ako'y naggawa ho ng hanging cabinet, ay nilagyan ko ho yung sa likod. Nung makatapos na ho ako mga paglagay, ay nagpunta na ho ako sa akin sitawan para makapag-harvest ng sitaw, ampalaya, talong, meron na pong kalabasa kasi magluluto tayo ng pakbet ngayon. Buti na lang talaga ay nagkasabay-sabay ho sila ng bunga yung sitaw, talong, ampalaya, saka ho yung kalabasa. Niyog na lang ho yung aking bibilhin. Pagkatapos ko ho makapag-harvest na yung sitaw, ay nagdiretso ako doon sa talong. Meron na ho siyang bunga ulit mga katrops, kaso ay maliliit. Siguro mga 1 to 2 weeks ay okay na yan, maglalakihan na. Gumaganda na ulit yung ating mga katrong, ay kaganda ng kulay. Tapos na sa sitaw at talong, syempre doon naman tayo sa ampalaya. Diyan pala sa ampalaya mga katrops, ang gusto kong luto ay ginisa na merong itlog, yung walang sabaw. Ang gusto ko pa nga diyan, yung lasa ko pa, yung pait ng ampalaya, yung lasa niya ay sadyang pagkakasarap na yun, yung hindi mo pipigayin. Kasarap din kasi na may kinakain tayo mga mapapait para yung pait ng buhay ay nandun sa kinakain, wala sa buhay. Ay, pero lang Diyan ho, sa pamalakasan natin ngayong lutuan, nagparigit na ho ako para makapagsalang na tayo ng bagoong. Sa isang araw kasi magluluto ho ako ng kare-kare, kaya yan, dinamihan ko na yung luto ng bagoong. Akin munang pakukuluin sa suka yung bagoong para ho yung kanyang alat ay mawala. Ay pag hindi pinakuluan ay sadya naman talagang kakaalat, tapos medyo may kalansahan din. Pakukuluan ko ho siya hanggang sa humahiga yung ating sukan nilagay. Akin naman huhugasin yung talyase, gawa no na to yung mga asin ay akin ho siyang tatanggalin para hindi humaalat yung ating bagoong, para masarap na masarap. Pinabili pala akong isda sa Santa Cruz mga katrops sa nakaraan nung bumili ho ako ng tahong saka ho bangos. Yan ho yung sinunod kong bilhin. Hindi ko lang alam yung tawag, nalimutan ko. Hindi pa nga ako tapos mag-slice ng aking gagamitin sa pinakbet, kaya sabi ko kay inay ay siya na magluto nung natitirang mga isda. Medyo nagulat at natakot nga lang siya dahil pagkakalagay niya ng isda ay nag-apoy. Sabi ko bawas-bawasan ng kape. Dahil kinabahan na nga, sabi ko kay inay ay kumuna muna siya ng takip para tatakpan na namin para mawala na yung apoy. Pag ganyan kasi nangyari mga katrops, hindi ho namin yan bubuhusan ng tubig. Gawa nang yung tubig at langis ay hindi naman ho iyon naghahalo. Lumulutang lang ho yung langis, kaya ang nangyayari mas lalo lang kung kumakalat yung apoy. Kaya pag wag ho natin bubuhusan ng tubig. Gagawin lang natin, tatakpan natin para mawalan ng oxygen, mawawala na din yung apoy. Nung luto na yung isda, ayan, lulutuin ko na yung bagoong. Naglagay lang ako sa talyasin ng langis para makapaggisa na ng sibuyas, kamatis at bawang. Maglalagay na din ho ako ng sili. Medyo matakaw lang talaga sa langis iyan mga katrops hanggat di pa siya luto. Gawa ng yung bagoong natin ay sumisip-sip ho siya ng langis. Pero pag luto na ay nilalabas din naman niya. Habang niluluto ko yung bagoong yan, i-slicein lang natin yung ampalaya saka ho yung sitaw. Kadami ng ating kalabasa mga katrops ay sigurado naman. Ay pag naubos ko yan ay makikita ko na yung aking magiging asawa. Pero lang nung uti-uti na ho lumalabas yung langis sa bagoong mga katrops, ay lalagyan ko na ho siya ng dahon ng sibuyas at kinchay. Isa din ho yan sa magpapasarap ng ating bagoong. Naglagay na din ako ng paminta at saka ho pampalasa. Magbabaak at magbabalat na ako niyang kalabasa. Isa lang ho yung lalagay ko, masyado madami pag dinalwat tinatlo ko pa. At pagluto na yung bagoong iyan, maglalagay na ako ng siling. I love you. Tapos susunod ko na dyan mga katrops yung asukal. Konti lang naman yung aking ilalagay. Gawa ng ayoko doon sa bagoong na matamis. Gusto ko sakto lang ho talaga at nararamdaman pa yung lasa, yung medyo may kaalatan ng kaunti. Paggayan talaga yung bagoong
bagoong ay maglabas ka na ng green na mangga. At dahil luto na yung ating bagoong mga katrops, ayan, magsasalang na tayo ng panibagong talyase. Maglalagay ako ng langis para mapaggisa na ulit ng sibuyas at bawang. Una ko hong ilalagay diyan mga katrops yung kalabasa, at pag half cook na, ilalagay ko na lahat. Talong, ampalaya, sitaw at saka okra. Sa pagkakasarap talaga magluto ng gayang pakbet mga katrops, lalo na't mga bagong pitas ho yung iyong mga gulay, ay sa pagkakasarap at linamnam. Di ko ho siya inalatan yung aking bagoong mga katrops, kaya dinamihan ko ho yung paglagay ng bagoong diyan para mas masarap ang ating pakbet. At dahil luto na yung mga gulay, ayan mga katrops, maglalagay na ako ng gata. Saglitan lang naman maluto yung gata, kaya pag naluto na yung gata, ay hahanguin na natin yan, luto na yung ating pakbet. Pumitas na din ako ng melon mga katrops, gagawin natin melon juice. Maggagayat at maghihiwa pa nga sana ako ng pangkain, ay kaso laang, ay kapipitas ko lang, ay kainitan ng araw, mainit pa yung melon. Kasarap pa naman ding humamapak na yung melon. Yung buto ho niyan mga katrops, si akin ho yung ibibilad para maitanim ho sa susunod na season. Pagkakasarap pa naman uminom ng melon juice, lalo na't kainit ngayon. Tapos lalagyan mo ng maraming yelo, ay talaga naman mapapakain ka talaga ng marami. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay pakbet at saka ho yan piritong isda. Pakbet na naman ang ating ulam, panigurado marami na naman tayo makakain kanin niyan. Kasasarap pa naman ng mga gulay, lalo na ho yung kalabasa. Yung kala mo ba siya na yung magiging asawa, pero di pa pala. Ay, biro lang. Siyempre lahat ng gulay titikman natin, di pa pwedeng hindi, lalo na yung favorite nating ampalaya. Nakakagana pang kumain dahil meron tayong melon juice. Palambing pala ako ng YT channel ko mga katrops, baka naman ho pa-subscribe. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!